Welcome to Abnormal Psychology with Polly. Sa module na to, we're going to talk about research methods. Gagamitin nating reference ay si Nolen sa kanyang Abnormal Psych na libro, 8th edition, at ito ay chapter 4. Ito ang overview ng module na to. Una nating pag-usapan ng scientific method. Alam na alam nyo na to, lalo sa mga previous courses na na-cover nyo, babad na kayo sa scientific method. Pero pag-usapan natin to ng saglit para sa content nitong module na to. Kapag meron tayong gustong ipaliwanag, meron tayong ginagamit na theory o teorya or kaya naman mga frameworks na yun yung nag-guide sa atin kung anong perspektibo ba paano nating tingnan ng isang behavior, lalo kung tinitingnan din natin kung paano natin masasabi na abnormal ito. Kung halimbawa, meron na tayong tinutukoy na target behavior or let's say psychopathology, guided by the theory, meron tayong mga pinaniniwalaang kayang mag-explain kung bakit nagkaroon ng development ng psychopathology. Itong prediction na to, tawag dito ay hypothesis. Ang hypothesis ay testable statement na mayroong independent and dependent variable. Ang independent at dependent variable, kadalasan, ginagamit siya sa experimental research methods. Pero tinatawag din siyang predictor and outcome variable kung hindi experimental. But for the sake of this lecture, tatawagin na lang muna natin silang independent and dependent variable. Ang dependent variable, ito yung gusto nating ipaliwanag. Ito yung target nating pag-usapan at i-explain. Ang independent variable naman, tawag din sa kanya ay explanatory variable. Dahil ito yung mga pinaniniwalaan natin na may kinalaman kung paano nag-appear ang target outcome variable natin. Gamit nga or guided by the theories or some frameworks according to the previous literature, ginagamit natin yung kaalaman natin in the past or yung ating current knowledge para mag-formulate ng predictions at mas lalo pa tayo makapag-uncover ng knowledge. Tinatawag nating operationalization yung proseso natin ng pag-transform ng kung paano natin minimeasure o minamanipulate ang concept of interest natin or sa ating variables. Maraming paraan kung paano natin i-define ang isang konsepto, pero nakasaalang-alang doon sa conceptual definition na yun kung paano natin siya i-operationalize. Maaring gumagamit tayo ng theory at base sa perspective na yun at yung proposed measures ng mga authors ng theory na yun na angkop na mga measurement na naangkop doon sa teorya, yun yung ginagamit nating basehan para magkaroon ng karampatang measurement at manipulation sa variables natin. Sinasabi nating measurement lang siya kung wala tayong gagawing intervention or pagmanipula ng sitwasyon sa independent variable. Sa dependent variable natin, mini-measure lang natin siya. O ito yung susukatin natin. Ito yung ine-expect nating magbabago dahil sa independent variable. Ang independent variable, pwede natin siyang i-manipulate kung ito ay experiment. Pero kung hindi naman siya experiment, we're simply measuring it. Ang ibig sabihin nun, kung ano yung naturally occurring na nangyayari, i-observe lang natin siya at i-document. Kapag malinaw na sa atin ang conceptualization natin at ang methods na appropriate, magko-collect na tayo ng data at base sa iba't ibang means to analyze the data, we can infer a conclusion based on the data. And it will continuously cycle dahil meron mga limitation ang isang pag-aaral. Dahil ang isang research method, meron siyang mga flaws or mga hindi kayang i-conclude base sa limitasyon ng isang research method. Pero pwede naman tayong maghanap ng converging evidence na tinatawag o gamit ang ibang research methods kung pareho lang ang tinutukoy nila sa kanilang conclusion, maaaring magkaroon tayo ng mas tumaas ang ating confidence sa tinetest nating hypothesis. Sa pag-collect ng data, bago pa man tayo mag-interact sa ating participants, meron muna tayong mga dapat isaalang-alang. Yun ay yung mga ethical na
kailangang i-consider 'pag nagko-conduct tayo ng research. Unang-una, siyempre yung basic rights ng participants natin, kasama na ang pagpapaliwanag sa kanila in layman kung tungkol saan yung pag-aaral natin. Tayo ang mag-a-adjust bilang researcher at kailangan nating ma-ensure na talagang naintindihan nila kung ano yung pinapasok nila. Pangalawa, kasama na dun yung confidentiality, lalo kung sensitibo ang topic, itatago natin ang kanilang pagkakakilanlan. Kung hindi man anonymous, kailangan ay confidential. Sinasabi nating anonymous kung mismong ang researcher ay hindi niya kayang ma-determine ang identity ng participant sa nakalap niyang data. Pero minsan, hindi maiiwasan at hindi kayang i-anonymize ang identity ng participant. Halimbawa na lamang kung interview, hindi mo pwedeng ma-anonymize yun. Pero pwede mo siyang de-identify o tanggalin yung kanyang pagkakakilanlan sa dataset. Kung ganon, kung hindi natin kayang i-anonymize, at least kailangan confidential ang paghawak ng datos. Hindi maaring bigyan ng access ang ibang tao na hindi involved sa study. Ito ang pinaka-importante sa lahat, na kapag nag-participate na sila, kailangan nating sabihin na pwede silang umalis kahit anong oras nila gustuhin. Pwede nang walang kaparusahan, wala dapat threat na mai-impose sa kanila kung hindi man sila mag-participate. Kahit nasa gitna na sila ng pag-aaral, anytime pwede silang mag-back out sa study natin. At hindi ka dapat magalit dahil kasama yun sa karapatan nila. Sa mga proseso na to, na mga binanggit ko, kasama na doon yung document na pinapasign natin sa kanila, tawag doon ay informed consent form. Minsan naman, tinatanggap din ang verbal consent. Pero kailangan malinaw sa mga nabanggit na lahat ng to at naipaliwanag natin mabuti sa kanila kung tungkol saan yung pag-aaral. Ang mga participants, ang ideal ay hindi sila dinedeceive para mag-participate sa study. Halimbawa, sabihin natin na mayroong reward na automatic pero hindi naman pala. O kaya naman, iba ang intention ng study na maaaring mag-cause sa kanilang ng discomfort or stress. Pero minsan, kasama sa pag-aaral na para hindi magkaroon ng noise o hindi magbago ang totoong nature ng behavior ng taong inobserbahan natin. Minsan, hindi maiiwasan na kinakailangan ang deception. Pero depende sa topic mo kung talaga bang essential ito. Meron tayong mga tinatawag na institutional review board sa universities or kaya naman mga representative na pwedeng tumingin kung tinitreat ba natin ng maayos ang participants natin. Pwede rin naman tayong gumamit ng tinatawag na cover stories. Ang cover stories, ang ibig sabihin nun ay hindi natin dinadivulge ang hypothesis. Pwede naman sabihin kung tungkol saan in general ang pag-aaral, pero hindi natin sinasabi kung ano ang predictions natin. At ang huling-huli, syempre, ide-debrief natin sila. Ibig sabihin, ipapaliwanag natin in layman kung tungkol saan yung pag-aaral. At kung sakaling meron tayong itinagong impormasyon, pwede natin ulit silang tanungin kung gusto ba nilang mag-back out sa pag-aaral. Mga paraan din kung paano i-observe ang tinatawag nating internal validity sa mga pag-aaral. Ang internal validity, ibig sabihin nun, confident ba tayo na ang outcome variable natin or ang changes or impact sa behavior na nakikita natin ay dahil sa independent variable natin. So, maaring meron tayong pagdududa tungkol dun. Mamaya, malalaman natin ang importance ng pag-exclude or pag-control ng extraneous variable kapag kinumpara na natin ang experimental sa non-experimental. Dito natatapos itong subsection nitong module na to.